Akala nila simpleng albularyo lang sila. Pero isang gabi, may nakita akong gumapang palabas ng kanilang kulungan. At doon ko nalaman na hindi tao ang tunay nilang inaalagaan. Magkapatid din ni albularyo nag-alaga ng sigbin nagsityo. Kwentong aswang. True story. Sa pinakadulong bahagi ng sityo, kung saan ang hangin ay tila may dalang bulong, nakatira ang magkapatid na albularyo na sina Isko at Lira. Tahimik ang kanilang kubo, napapalibutan ng makakapal na kawayan, at mga punong tila may sariling buhay kapag sumasayaw sa gabi. Ako ay dumating doon isang maulap na hapon. Bitbit ang pagod at kaba. Dahil may sakit ang aking kapatid. Ngunit agad kong napansin, may kakaibang lamig sa lugar. Kahit hindi naman malakas ang hangin. May amoy na hindi maipaliwanag. Parang pinaghalong lupa at nabubulok na dahon. Na may bahid ng dugo. Tahimik si Isko habang pinagmamasdan ako. Ang kanyang mamata ay tila may itinatago. Habang si Lira ay nakangiti ngunit malamig ang tingin. Sinabi nila na tutulungan nila ako. Ngunit kailangan kong manatili ng isang gabi. Dahil hindi basta-basta ang sakit na dala ko. Habang papalubog ang araw, mas lalong naging mabigat ang paligid. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Narinig ko ang unang ungol. Mahina ngunit malinaw. Galing sa likod ng kanilang kubo. Tinanong ko si Lira. Ngunit tumiwas lamang siya ng sagot. At sinabing hayaan ko na lamang. Ngunit ang ungol ay naging mas malalim. Parang may hayop na nasasaktan. O mas masahol pa. Hindi ako mapakali. Kaya ng gabi ay tuluyang bumagsak. Lumabas ako ng palihim. Ang lupa ay basa kahit walang ulan. At bawat hakbang ko ay may kasamang tunog na parang may kumikilos sa ilalim. Habang papalapit ako sa likod ng kubo, lalo ko naramdaman ang kakaibang init. Nataliwas sa malamig na hangin sa paligid. May maliit na kulungan doon. Gawa sa kawayan at buto. Na tila matagal nang naroon. Muli ko narinig ang ungol. Ngunit ngayon ay may kasamang paghinga. Malalim at mabigat. Sumilip ako sa pagitan ng mga siwang. At doon ko unang nakita ang anino. Na hindi maipaliwanag ang hugis. Maliit ngunit hindi pangkaraniwan. May mga paa na parang baligtad. At balat na tila nangingintab sa dilim. Bigla itong gumalaw. At narinig ko ang pagkaluskos ng kadena. Kasabay ng isang mababang ungol na tila galit. Napaatras ako. Ngunit napansin kong hindi to hayop na karaniwan. Dahil ang mga mata nito ay kumikinang na parang tao. Maya-maya ay may kamay na dumampi sa aking balikat. Malamig at mabigat. Na parang matagal ng patay. Paglingon ko. Nakatayo si Isko sa likod ko. Nakatingin sa kulungan. Mahina niyang sinabi. Iyan ang aming alaga. Ang sigbin na nagbabantay sa sityo. Nanlambot ang aking tuhod. Habang ang nilalang sa loob ay tila nakaramdam ng aking presensya. At nagsimulang mag-ingay ng mas malakas. Ang mga mata nito ay diretsong nakatingin sa akin. Parang kinikilala ako. Parang may gustong ipahiwatig. At sa sandaling yon, narinig ko ang isa pang ungol. Ngunit hindi na mula sa kulungan kundi mula sa likod ko. Unti-unti akong lumingon. At nakita ko si Lira na nakangiti. Ngunit ang kanyang mangipin ay tila mas matulis kaysa dati. Ang kanyang mamata ay nagbago. Parang sumasalamin ang parehong kislap ng nilalang sa kulungan. At ang kanyang hininga ay may amoy na kapareho ng nasa paligid. Napansin ko ang kanyang bapaa. Unti-unting bumabaliktad. Habang siya ay lumalapit sa akin ng dahan-dahan. Ang sigbin sa kulungan ay lalo pang nagwala. Parang nais makawala. Parang may nakitang mas nakakatakot ay sa akin. At doon ko naunawaan. Hindi lamang sigbin ang kanilang inaalagaan. May mas malalim na lihim ang magkapatid. At ang gabing yon ay nagsisimulang magbukas ng katotohanang hindi ko dapat nakita. At ang gabing yon ay nagsisimulang magbukas ng katotohanang hindi ko dapat nakita. Biglang humigpit ang hawak ni Isko sa aking balikat. At naramdaman kong hindi ako basta makakatakas. Mahina siyang tumawa. Isang tunog na walang init. Na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sinabi niya na matagal na silang naghihintay. Ng isang tulad ko. Na may dalang dugo na akma sa kanilang alaga. Nanlaki ang aking mamata. Habang ang sigbin ay unti-unting tumahimik.
na parang nakikinig sa aming pag-uusap. Si Lyra ay lumapit pa. Ang kanya kanino ay tila humahaba sa lupa. Kahit wala namang liwanag na dapat magbigay nito. Hinawakan niya ang aking mukha. Ang kanyang palad ay malamig. At may kakaibang lagkit na hindi ko maipaliwanag. Sinabi niya na hindi na nila kailangan ng gamot. Dahil ang sakit na dala ko ay hindi para pagalingin. Kundi para ialay. Naramdaman kong bumigat ang aking katawan. Parang may pumipigil sa bawat galaw ko. Habang ang paligid ay unti-unting umiikot. Narinig ko ang pagkalansing ng kadena. At ang dahan-dahang pagbukas ng kulungan. Kahit walang humahawak dito. Ang sigbin ay lumabas. Gumapang sa lupa na parang sanay na sanay. Ang mga paa nito ay baliktad at mabilis. Ang balat nito ay kumikislap sa dilim. At ang mga mata nito ay nakatutok lamang sa akin. Na parang ako ang matagal na nitong hinahanap. Umatras ako. Ngunit ang lupa sa ilalim ko ay tila lumulubog. Parang hinahatak ako pababa. Narinig ko ang bulong ni Isko. Na tila dasal ngunit hindi banal. Napaulit-ulit niyang sinasambit. Si Lyra naman ay nagsimulang umawit. Isang himig na hindi ko pa narinig kailanman. Na nagpapakirot sa aking ulo. Lumapit ang sigbin. Dahan-dahan. Ang hininga nito ay mainit at mabigat. Naamoy ko ang kanyang bibig. Amoy dugo at laman. Na tila sariwa pa. Tinangka kong sumigaw. Ngunit walang lumabas na tunog. Parang may humaharang sa aking lalamunan. Biglang tumalon ang nilalang. At naramdaman ko ang matutulis nitong kuko sa aking balat. Na tila dahan-dahang sumusubok. Ngunit bago pa man ako tuluyang masaktan. Bigla itong huminto. At umatras ng kaunti. Nag-iba ang ekspresyon nito. Parang naguluhan. Parang may iba nararamdaman. Napatingin ito sa aking dibdib. At doon ko naalala ang agimat na bigay ng aking lola. Na nakasabit sa aking leg. Umungol ang sigbin. Hindi nagalit kundi parang nasasaktan. Habang dahan-dahang umatras. Napansin ito ni Isko. At ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa malamig ay naging galit. Hinablot niya ang aking kwintas. At pilit itong tinanggal. Kahit ako ay nagpumiglas. Si Lyra ay sumigaw. Isang tunog na hindi napantao. Na umalinggaw sa buong sitio. Sa isang iglap. Ang mga puno sa paligid ay tila gumalaw. At ang hangin ay naging mas mabigat. Nang tuluyang matanggal ang agimat. Bumagsak ako sa lupa. At ang sigbin ay muling lumapit. Ngunit ngayon ay mas mabilis. Mas agresibo. At mas gutom. Ang mga mata nito ay nagliyab sa dilim. At ang bunganga nito ay bumuka ng mas malaki kaysa sa kaya ng isang hayop. At sa likod nito ay biglang lumitaw ang isa pa. Isa pang sigbin na mas malaki. At mas maitim. Na kanina pa pala nakamasid mula sa likod ng kubo tumigil ang aking paghinga. Habang ang dalawang nilalang ay sabay na lumapit. Na parang ako ang handog na kanilang hinihintay. Ang mas malaking sigbin ay umungol ng mababa. Isang tunog na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Na nagpayanig sa aking dibdib. Napansin kong ang lupa sa paligid ay unti-unting nagbibitak. At may maitim na likido na lumalabas mula sa basiwang. Na may amoy na mas matapang kaysa kanina. Si Isko ay lumuhod. Habang ang kanyang bakamay ay nakataas. Parang sumasamba sa dalawang nilalang. Si Lyra naman ay lumapit sa akin. Hinawakan ang aking buhok. At pilit akong iniharap sa basigbin. Sinabi niya na ako ang magiging susunod. Ang magiging tagapag-alaga. Kapalit ng aking kapatid na hindi na nila ililigtas. Nanlabo ang aking paningin. Ngunit narinig ko ang mahina na ungol. Mula sa loob ng kubo. Hindi iyon sigbin. Kundi boses ng tao. Mahina at puno ng sakit. Nagpumiglas ako. At sa sandaling yon ay napalingon si Lyra. Na tila nabigla sa narinig. Sinamantala ko ang pagkakataon. Sinipa ko siya ng buong lakas. At gumapang palayo sa kanila. Ngunit ang mas malaking sigbin ay mabilis. Isang iglap lang ay nasa harap ko na ito. Ang mga mata nito ay naglalagablab. Ibinuka nito ang kanyang bibig. At nakita ko ang hanay ng matutulis na ngipin. Na tila kayang durugin ang buto, ngunit bago ito sumunggab. Biglang may sumigaw mula sa kubo.
Isang sigaw na punit at desperado. Biglang nag-iba ang kilos ng mga nilalang. Parang may mas malakas na presensya na dumating. Na hindi nila kayang suwayin. Napalingon silang lahat sa kubo. At sa pintuan ay dahan-dahang lumabas ang aking kapatid. Ngunit hindi na siya ang dati kong kilala. Ang kanyang mamata ay itim na itim. Walang puti. At ang kanyang balat ay maputla na parang bangkay. Ngunit siya ay nakatayo. Kahit alam kong kanina pa siya dapat ay wala ng lakas. Mahina siyang nagsalita. Ngunit ang boses niya ay may halong ibang tunog. Na parang dalawa ang nagsasalita sa isang bibig. Sinabi niya na hindi na sila ang may kontrol. Dahil ang bagay na kanilang pinakain ay matagal nang nagbago. Biglang napaatrasin na Isko at Lyra. Ang kanilang mamukha ay napuno ng takot. Na ngayon ko lamang nakita. Ang dalawang sigbin ay yumuko. Hindi sa kanila, kundi sa aking kapatid. At doon ko napagtanto na ang tunay na nilalang na kanilang pinapakain ay hindi lamang ang mga sigbin, kundi ang bagay na ngayon ay nasa loob ng aking kapatid. Na unti-unting ngumiti, habang ang kanyang bibig ay bumuka ng hindi normal. At mula sa loob nito ay may kung anong gumagalaw. Napilit lumalabas palabas ng kanyang lalamunan. Napilit lumalabas palabas ng kanyang lalamunan. Napaatras ako ng tuluyan. Habang ang katawan ng aking kapatid ay nagsimulang manginig. Na parang may ibang bagay na kumokontrol sa kanya. Ang kanyang bibig ay lalo pang bumuka. Lampas sa kayang gawin ng isang tao. At ang panga niya ay tila unti-unting nahihiwalay. May maitim na likido na tumulo mula sa kanyang labi. Makapal at mabaho. Na bumagsak sa lupa at agad sumingaw. Narinig ko ang tunog ng paggapang. Hindi mula sa lupa, kundi mula mismo sa loob ng kanyang katawan. Unti-unting may lumabas na anyo. Mahaba at madulas. Na tila parang buhay na anino na may laman. Ang mga mata ni Isko ay nanlaki. At siya ay napaatras. Na parang ngayon lamang niya nakita ang tunay na nilalang. Si Lyra ay napasigaw. Ngunit ang kanyang sigaw ay naputol. Nang biglang tumingin sa kanya ang aking kapatid. Hindi na iyon tingin ng kapatid ko, kundi ng isang bagay na gutom. At matagal nang nakakulong. Sa isang iglap, ang madilim na anyo ay tuluyang lumabas mula sa kanyang bibig. Kasama ang isang basang tunog na hindi ko malilimutan. Bumagsak ang katawan ng aking kapatid sa lupa. Walang galaw. Habang ang nilalang ay tumayo sa ibabaw niya. Ito ay walang malinaw na hugis. Ngunit may mga bahaging tila kamay. At mga matang nagbubukas at nagsasara sa iba't ibang parte ng katawan nito. Ang dalawang sigbin ay umatras. Umungol ng mahina. Na parang kinikilala ang bagong amo. Si Isko ay lumuhod. Nanginginig ang kanyang bakamay. At pilit nagsalita ng kung anong orasyon. Ngunit hindi ito pinansin ng nilalang. Dahil ang lahat ng mga mata nito ay nakatuon na sa kanya. Sa isang mabilis na galaw. Ang isa sa baanyong parang kamay ay humaba. At sumunggab kay Isko. Narinig ko ang kanyang sigaw. Puno ng takot at pagsisisi. Bago siya tuluyang matakpan ng maitim na anyo. Si Lyra ay tumakbo. Ngunit ang lupa ay tila humigpit sa kanyang paa. Na parang ayaw siyang pakawalan. Sumigaw siya ng tulong. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ungol ng nilalang. Na ngayon ay mas malakas at mas mabigat. Unti-unti siyang hinila pabalik. Papalapit sa anino. Habang siya ay umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ako makagalaw. Parang ang aking katawan ay naging bato. Habang pinapanood ko ang lahat. Ang mga mata ng nilalang ay biglang tumingin sa akin. Isa-isa itong nagbukas. Na parang sabay-sabay akong sinusuri. Naramdaman ko ang matinding lamig. Na tila tumagos hanggang sa aking mabuto. Kasabay ng kakaibang bulong sa aking isip. Hindi ko maintindihan ang mga salita. Ngunit alam kong may ibig itong sabihin. At iyon ay para sa akin lamang. Dahan-dahan itong gumalaw palapit. Ang katawan nito ay tila dumadaloy sa lupa. Na parang hindi ito sumusunod sa normal na anyo. Habang papalapit ito, napansin kong ang aking makamay ay nangingitim. Na parang unti-unting naaabot ng kung anong puwersa. Narinig ko muli ang bulong. Ngunit na yon ay mas malinaw. At parang ako ang tinatawag. At sa sandaling yon,
Naramdaman kong may kung anong gumising sa loob ko. Isang bagay na hindi ko kailanman nakilala. Na sumagot sa tawag ng nilalang. Habang ang aking paningin ay unti-unting nagdidilim. At ang aking sariling bibig ay kusang bumuka. Na parang may ibang bagay na naghahanda ring lumabas mula sa akin. Na parang may ibang bagay na naghahanda ring lumabas mula sa akin. Nanigas ang aking katawan. Habang ang aking dibdib ay tila pinipiga mula sa loob. Na parang may nais kumawala. Hindi ako makasigaw. Ngunit naramdaman ko ang pag-akyat ng kung anong mainit. Mula sa aking tiyan paakyat sa aking lalamunan. Ang aking madaliri ay kumuyom. Kusang gumalaw na parang hindi ko nakontrolado. At ang aking makuko ay tila humahaba. Narinig ko ang sarili kong paghinga. Malalim at mabigat. Na hindi na katulad ng dati. Ang nilalang sa harap ko ay tumigil. Ang mga mata nito ay isa-isang nagliwanag. Na parang may nakikita itong hindi ko pa lubos na uunawaan. Muli nitong ibinulong ang mga salita. At ngayon ay malinaw ko nang naririnig. Ang pangalan ko ang inuusan nito. Unti-unting nag-init ang aking ulo. At ang aking paningin ay nahati. Parang may dalawang mundo na sabay kong nakikita. Isa ay ang sityo. Ang kubo. Ang mga sigbin at ang nilalang. At ang isa ay mas madilim. Walang hanggan. Napuno ng mga anino na gumagalaw at nagmamasid. Naramdaman kong may dila na gumalaw sa loob ng aking bibig. Ngunit hindi yon sa akin. Kundi sa kung anong bagay na nagising sa loob ko. Napaatras ang nilalang ng bahagya. Na parang nag-iingat. Na parang hindi nito inaasahan ang aking pagbabago. Ngunit sa likod ko, narinig ko ang mahinang pag-ungol ng mga sigbin. Na ngayon ay tila mas lumalapit paglingon ko. Nakita ko silang nakayuko. Hindi sa takot kundi sa pagkilala. Ang mas malaking sigbin ay lumapit sa akin. Dahan-dahan. At inilapit ang ulo nito sa aking kamay. Hindi ako matras. Dahil may bahagi sa akin na hindi na natatakot. Kundi tila natutuwa. Hinawakan ko ang ulo nito. At naramdaman ko ang mainit nitong balat. Na parang may pulso na tumitibok sa ilalim. Sa sandaling yon, tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. At ang hangin ay naging mabigat. Ang nilalang na galing sa aking kapatid ay biglang nag-ingay. Isang malalim na ungol na puno ng galit. Na parang nawawala ang kontrol nito. Lumawak ang aking ngiti. Kahit hindi ko yun sinasadya. At naramdaman kong ang aking mangipin ay nagbabago. May kung anong lakas na dumaloy sa aking katawan. Malakas at mapanganib. Na tila matagal nang naghihintay na magising. Unti-unti akong tumayo. Kahit ang aking bapa ay tila hindi na akin. At humarap sa nilalang. Ang mga mata nito ay kumurap. Isa-isa. Na parang nagdadalawang isip. Ngunit huli na ang lahat. Dahil ang bagay sa loob ko ay tuluyan ng nagising. At ako ay hindi na ang dating ako at sa dilim ng sityo. Isang bagong nilalang ang isinilang. Habang ang mga sigbin ay sabay-sabay na yumuko. At ang hangin ay napuno ng bulong. Na parang may mas malaking bagay pa ang paparating mula sa kailaliman ng gabi. Na parang may mas malaking bagay pa ang paparating mula sa kailaliman ng gabi. Biglang nagdilim ang buong paligid. Na parang nilamon ng isang hindi nakikitang anino ang sityo. Ang hangin ay tumigil. Walang galaw. Walang buhay. Tanging ang aking paghinga ang naririnig ko. Ngunit kahit yon ay tila hindi na akin. May kung anong bumulong sa aking isipan. Mas malalim pa isa sa narinig ko kanina. Mas matanda at mas makapangyarihan. Hindi ito nagpakilala. Ngunit ramdam ko ang bigat ng presensya nito. Na parang matagal na itong naghihintay. Ang nilalang sa harap ko ay unti-unting umatras. Ang kanyang anyo ay nagiging hindi matatag. Na parang natatakot. Ang mga mata nito ay nagsara isa-isa. Hanggang sa ilan na lamang ang nakabukas. At ang mga iyon ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ngunit alam ko na ako ang dahilan. At ang bagay sa loob ko ang kinatatakutan nito. Inangat ko ang aking kamay. At kahit hindi ko ginusto, may maitim na usok na lumabas mula sa aking palad. Ang usok ay gumapang sa lupa. Parang buhay. At dahan-dahang umakyat sa katawan ng nilalang. Narinig ko ang kanyang sigaw. Hindi na galit kundi sakit. Na parang unti-unti itong kinakain.
Ang mga sigbin ay sabay na umungol. At lalo pang yumuko. Na parang sumasamba sa akin. Sa likod ko. Narinig ko ang mahinang tunog ng paggalaw. At ang katawan ng aking kapatid ay muling kumibot. Dahan-dahan siyang umangat. Ngunit ang kanyang mamata ay sarado. At ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. May manipis na usok na lumalabas mula sa kanya. At ito ay humahalo sa usok na galing sa aking kamay. Na parang iisa ang pinagmumulan. Biglang tumigil ang lahat. Ang nilalang ay nanigas. At ang hangin ay bumigat lalo. Narinig ko ang isang malalim na tunog. Na parang pintuan na unti-unting bumubukas. Mula sa ilalim ng lupa. Ang lupa ay nagsimulang umalsa. Nagbitak ng mas malaki. At mula roon ay may umusbong na anino na mas malawak kaysa sa buong kubo. Hindi ito malinaw na anyo. Ngunit ramdam ang laki at bigat nito. Na parang hindi dapat umiiral sa mundong ito. Ang aking tuhod ay bahagyang nanginig. Hindi sa takot kundi sa kakaibang paggalang. Na hindi ko maintindihan. Ang bulong sa aking isipan ay naging malinaw. At sinabi nito na ako ay daan. Isang sisidlan. Isang simula. Ang mga puno sa paligid ay yumuko. Ang mga dahon ay nanginig kahit walang hangin. At ang buong sitio ay tila sumuko sa presensya nito. Ang nilalang sa harap ko ay tuluyang naglaho. Parang tinunaw ng usok. Nawalan na iwang kahit anino. Ang aking kapatid ay muling bumagsak. Ngunit ngayon ay tahimik. Na parang wala ng laman. Dahan-dahan akong humakbang pasulong. Papalapit sa bitak sa lupa. Na tila tumatawag sa akin. Bawat hakbang ko ay may kasamang bulong. Mga salitang hindi ko natutunan. Ngunit naiintindihan ko. At sa gilid ng madilim na siwang, sumilip ako pababa. At nakita ko ang walang katapusang kadiliman. Na may mga matang unti-unting nagbubukas. Na naghihintay sa aking pagbaba. Habang ang aking katawan ay kusang sumunod. At ang aking bapa ay tuluyan nawalan ng kontrol. Na parang ako ay tinatanggap na ng kung anong nasa ilalim. At ang aking huling alaala bilang tao ay unti-unting nawawala. Habang ang aking ngiti ay lumalawak sa dilim. Habang ang aking ngiti ay lumalawak sa dilim. Ang aking bapa ay tuluyang lumubog sa siwang. At ang lupa ay nagsara sa likod ko. Na parang hindi ako kailanman naroon. Sa loob ng kailaliman. Wala nang hangin. Ngunit ako ay patuloy na humihinga. Hindi ko na maramdaman ang bigat ng aking katawan. Parang ako ay lumulutang. O mas tama, ako ay hinihigo pababa. Ang mga matang nakita ko kanina ay mas dumami. Nasa paligid ko. Nakatingin ng sabay-sabay. Hindi sila kumukurap. Hindi sila gumagalaw. Ngunit ramdam ko ang kanilang pagtingin sa bawat bahagi ko. May mga anino na gumagapang sa gilid ng aking paningin. Mahahaba at manipis. Na tila nag-uusap ng walang tunog. Narinig ko muli ang bulong. Ngunit ayon ay hindi na mahina. Kundi malinaw at direkta sa aking isip. Sinabi nito na ako ay pinili. Na ang dugo ko ay hindi pangkaraniwan. At matagal na nila akong minamasdan. Unti-unting nagbago ang aking balat. Naging malamig. At tila mas matigas kaysa dati. Ang aking mamata ay sumakit. At nangipikit ko sandali. Pagmulat ko ay iba na ang aking nakikita. Nakikita ko ang mga anyo sa dilim. Hindi na sila anino. Kundi ba nila lang na hindi dapat makita ng tao. May mga hugis na baluktot. May mga ulo na walang mukha. At may mga bibig na nakanganga kahit walang tunog. Lahat sila ay nakapaligid sa akin. At sabay-sabay silang lumuhod. Na parang ako ang kanilang hinihintay. Naramdaman ko ang pag-angat ng aking katawan. Hindi dahil sa akin. Kundi dahil sa puwersang nasa loob ko. Ang bagay na gumising sa akin ay kumilos. At naramdaman kong lumawak ito. Na parang sumasakop sa bawat bahagi ng aking laman. May kung anong lumabas sa aking likod. Mga anyong parang ugat o galamay. Nagumalaw ng kusa sa paligid. Ang mga nilalang ay umatras. Hindi sa takot kundi sa paggalang. Habang ang aking anyo ay tuluyang nagbabago. Sa itaas. Sa ibabaw ng lupa. Ang sitio ay biglang nilamon ng katahimikan. Ang mga sigbin ay nagsimulang mag-ikot. Parang nagbabantay. Parang may hinihintay na pagbabalik. Sa loob ng kubo.
Ang katawan ng aking kapatid ay muling gumalaw. At dahan-dahang bumangon, ngunit wala nang laman ang kanyang mamata. Walang emosyon. Tanging isang layunin lamang ang natitira. Lumabas siya ng kubo. At tumingin sa lugar kung saan ako nawala. Na parang nakikinig sa tawag mula sa ilalim. At sa kailaliman. Kung saan wala ng liwanag. Naramdaman ko ang aking bagungan na tuluyang nabuo. Habang ang aking boses ay unang beses na umalingaw-ngaw. Hindi bilang tao. Kundi bilang isang bagay na mas matanda. Mas gutom. At mas malapit nang umakyat muli sa ibabaw ng mundo. At mas malapit nang umakyat muli sa ibabaw ng mundo. Sa kailaliman. Ang aking paningin ay tuluyang nasanay sa dilim. At ang dilim ay tila naging bahagi ko na. Ang bawat galaw ko ay hindi na limitado. Hindi na parang tao. Kundi parang usok na may anyo. Narinig ko ang mayapak sa ibabaw. Mahina ngunit malinaw. Na tila may naghahanap sa akin. Ito ay ang aking kapatid. Ngunit ang kanyang presensya ay kakaiba. Parang siya ay ginagabayan ng parehong puwersa. May mga hibla ng anino na umakyat mula sa kailaliman. Gumapang sambabitak ng lupa. At dahan-dahang lumitaw sa ibabaw ng sitio sa bawat pag-angat ng mga ito. Ang mga halaman ay natutuyo. At ang hangin ay nagiging mas mabigat. Ang mga sigbin ay nagsimulang mag-ingay. Hindi sa galit. Kundi sa pananabik. Sa ilalim. Iniunat ko ang aking bagalamay. At naramdaman ko ang koneksyon sa bawat anino sa ibabaw. Ang aking isip ay lumawak. Nakikita ko ang buong sitio. Ang bawat galaw. Ang bawat hininga. Nakita ko ang aking kapatid na nakatayo sa gitna. Nakapikit. At tila hinihintay ang aking pagbabalik. Sa isang iglap. Ang aking anyo ay sumiri pataas. Dumaan sa makakapal na lupa. Na parang wala itong hadlang. Lumabas ako mula sa bitak. Hindi na bilang tao. Kundi bilang isang anyo na nagbabago-bago. Ang aking kapatid ay lumuhod. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Na parang kinikilala ako. Ang mga sigbin ay pumalibot sa amin. Ang kanilang mamata ay kumikislap. At ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa galak. Inangat ko ang aking kamay. At ang mga anino ay sumunod. Na parang ako ang kanilang pinagmumulan, ngunit sa sandaling yon. May kakaibang kirot na dumaan sa aking isip. Isang alaala na pilit bumabalik. Mukha ng aking kapatid. Ang kanyang tinig. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa sitio. Saglit akong natigilan. At ang mga anino ay kumurap. Na parang nawalan ng direksyon. Napatingin ang aking kapatid. At sa kanyang mamata ay may bahagyang liwanag. Parang may natitirang bahagi ng dati niyang sarili. Ngunit ang puwersa sa loob ko ay kumontra. Malakas at walang awa. Na tila ayaw ng anumang kahinaan. Narinig ko muli ang malalim na bulong. Mas matindi kaysa dati. Na nag-uutos na kalimutan ang lahat. Ang aking bagalamay ay gumalaw. Papalapit sa aking kapatid. Na parang susubok. Siya ay hindi umatras. Nanatili siyang nakaluhod. Na parang handang tanggapin ang anumang mangyari. Ang mga sigbin ay tumahimik. Ang buong sitio ay tila huminto. Naghihintay sa aking desisyon. Unti-unti ko minilapit ang aking anyo sa kanya. At naramdaman ko ang natitirang init ng pagiging tao. Napilit ko makapit sa loob ko. Ngunit kasabay nito, ang kadiliman ay lalo pang lumalalim. At ang aking tunay na anyo ay pilit umaangat. At sa sandaling yon, ang aking bibig ay muling bumuka. Hindi para magsalita, kundi para pumili. Kung ako ay mananatiling may alaala ng pagiging tao. O tuluyang magiging nilalang. Na magdadala ng dilim sa buong lugar. Habang ang aking kapatid ay nananatiling nakaluhod sa harap ko. At ang aking dalamay ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanyang ulo. At ang aking dalamay ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanyang ulo. Nang sandaling yon, biglang bumilis ang tibok ng kung anong natitira sa aking puso. Na parang may huling laban na nagaganap sa loob ko. Ang aking kapatid ay dahan-dahan nagtaas ng ulo. Ang kanyang mamata ay may bahagyang liwanag. At doon ko muling nakita ang taong kilala ko. Mahina siyang nagsalita. Halos pabulong. At binigkas ang pangalan ko na parang panalangin. Ang tunog na iyon ay tumagos sa kadiliman.
Umalinggaw sa aking isipan. At sandaling pinahinto ang galaw ng aking dalamay. Ang mga sigbin ay napalingon. Parang naguguluhan. Parang hindi nila inaasahan ang nangyayari. Ngunit ang bulong sa loob ko ay lalong lumakas. Galit at mabigat. Na parang pinipilita kong tapusin ang nasimulan. Ang aking dalamay ay muling gumalaw. Mas matindi. Ngunit bago ito tuluyang dumikit sa aking kapatid. Bigla niyang hinawakan ang aking anyo. Kahit alam niyang hindi na ako buo. Ang kanyang kamay ay mainit. Taliwas sa malamig na mundo sa paligid. At ang init na iyon ay kumalat sa akin. Sa isang iglap. Ang aking paningin ay muling nahati. At nakita ko ang dalawang landas. Isa ay ang ganap na kadiliman. Walang alaala. Walang awa. At ang isa ay mahina. Basag. Ngunit may natitirang liwanag. Ang aking anyo ay nanginig. At ang mga anino sa paligid ay nag-alboroto. Na parang nagagalit sa aking pag-aalinlangan. Ang mga mata ng nilalang sa loob ko ay nagbukas. Isa-isa. At sabay-sabay na tumingin sa aking kapatid. Narinig ko ang kanilang tinig. Hindi na bulong kundi sigaw. Na nag-utos na siya ang unang ialay. Ang aking dalamay ay biglang bumagsak. Dumampi sa kanyang ulo. At ang kanyang katawan ay napaatras sa lakas. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Nanatili siyang nakatingin sa akin. At sa kanyang tingin. May isang bagay na hindi kayang lunurin ng kadiliman. Isang alaala ng kung sino ako. Ang aking anyo ay biglang sumabog sa galaw. Ang mga anino ay kumalat. Na parang may labanan sa loob ko. Ang lupa ay muling nagbitak. Ang hangin ay umingay. At ang mga sigbin ay nagtakbuhan sa takot. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa aking bibig. Hindi malinaw kung kaninong boses. Ngunit puno ng sakit at galit. Ang aking dalamay ay umatras. At ang aking anyo ay nagsimulang gumuho. Na parang nawawala ng kontrol. Ngunit sa halip na mawala. Lalo itong nag-iba. Lalo itong naging malalim at hindi maintindihan. Ang aking kapatid ay napaluhod muli. Habang ang lupa sa ilalim namin ay unti-unting lumulubog. Na parang muling bumubukas ang kailaliman. At mula roon, may panibaguman yun na umaakyat. Mas malaki. Mas mabigat. At mas gutom kaysa sa akin. Ang mga mata nito ay nagliwanag sa dilim. Nakapako sa amin. Na parang kami ay parehong pag-ari nito. Sa sandaling yon, naunawaan ko ang katotohanan. Na hindi ako ang wakas. Kundi simula pa lamang. At ang tunay na nilalang ay na yun pa lamang ganap nagigising mula sa ilalim. Habang ang aking kapatid ay muling sumigaw ng aking pangalan. At ang aking anyo ay pilit hinahatak pababa. Kasabay ng pag-akyat ng mas matinding kadiliman sa ibabaw ng mundo. Kasabay ng pag-akyat ng mas matinding kadiliman sa ibabaw ng mundo. Ang lupa ay tuluyang bumuka ng mas malaki. At ang buong sityo ay nagsimulang gumuho papaloob. Na parang hinihigop ng kailaliman. Ang mga puno ay nabali. Ang mga kubo ay nagkadurog-durog. At ang hangin ay napuno ng sigaw na hindi na makilala kung kanino. Ang aking anyo ay hinila pababa. Habang ang mas malaki nilalang ay patuloy na umaangat. Natila kami ay nagkakasalubong sa isang daan. Narinig ko ang huling sigaw ng aking kapatid. Mahina ngunit malinaw. Na parang kumakapit sa natitirang bahagi ng aking pagkatao. Saglit akong tumigil. Kahit ang pwersa sa loob ko ay nagwawala. At pilit akong hinihila sa kadiliman. Ngunit ang presensya ng mas malaking nilalang ay mas mabigat. Mas sinauna. At hindi kayang labanan ng kahit anong alaala. Unti-unti akong lumubog. Ang aking paningin ay napuno ng itim. At ang mga tunog ay naging malayo. Sa ibabaw. Ang nilalang ay tuluyang lumabas. Ang anyo nito ay hindi masukat ng isip ng tao. May mga bahagi itong parang anino. Parang laman. At parang walang anyo sa parehong oras. Ang mga mata nito ay nagbukas sa buong paligid. Hindi lamang sa ulo, kundi sa hangin mismo. Ang mga sigbin ay nagsimulang mag-ikot. Nag-iingay ng malakas. Na parang ipinapahayag ang pagdating nito. Ang aking kapatid ay napasigaw muli. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na makagalaw. Parang nakatali sa presensya ng nilalang. Dahan-dahang bumaba ang isa sa banyo nito.
Parang usok na mabigat. At binalot ang aking kapatid. Hindi siya nakalaban. Hindi siya nakatakbo. At unti-unti siya nilamon ng dilim. Sa kailaliman, naramdaman ko ang biglang paglamig. Na parang may bahagi sa akin na tuluyang naputol. Ang aking isip ay naging tahimik. Ngunit may natitirang munting boses. Napilit sumisigaw sa loob ko. Ngunit ang boses na iyon ay natabunan. Nang malalim na ungol ng mas malaking nilalang. Na ngayon ay ganap ng gising. Sa ibabaw ng mundo, ang sitio ay naging ganap na tahimik. Na parang wala ng buhay na naiwan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ang lupa ay patuloy na gumagalaw. Na parang may humihina sa ilalim nito. At sa kailaliman, kung saan ako tuluyang nilamon, ang aking mamata ay muling nagbukas hindi na bilang ako. Kundi bilang bahagi na lamang ng mas malaking nilalang. Na ngayon ay unti-unti nang kumakalat. Sa ilalim ng lupa, naghihintay, na muling umakyat sa ibang gabi. Habang ang bulong nito ay kumakalat sa hangin. At may susunod na makaririnig. Na hindi na rin makakabalik tulad ko. Na hindi na rin makakabalik tulad ko. Lumipas ang mga gabi. Ngunit walang sinuman ang muling naglakad papunta sa sitio. Na tila nalimutan na ito ng mundo. Ang daan patungo roon ay unti-unting tinabunan ng damo. Ang mga bakas ng paa ay nawala. At ang katahimikan ay naging permanente. Ngunit sa ilalim ng lupa, ang paggalaw ay hindi tumigil. Bagkus ay lalo pang lumakas. May mga ugong na umaakyat sa lupa. Mahina sa una. Ngunit sa patupang maramdaman ng mga hayop sa paligid. Ang mga aso ay umuungol tuwing gabi. Nakatingin sa isang direksyon. Ang dating sitio na ngayon ay tila walang buhay. May mga pagkakataon na ang lupa ay bahagyang gumagalaw. Parang may dahan-dahang gumagapang sa ilalim. Na naghahanap ng bagong lalabasan sa kailaliman. Ang aking kamalayan ay hindi tuluyang nawala. Kundi nagkalat sa loob ng kadiliman. Nararamdaman ko ang bawat bahagi ng nilalang. Ang bawat galaw nito. Ang bawat gutom na unti-unting lumalakas. Hindi na ako buo. Kundi pira-pirasong alaala na nakakulong sa loob nito. At sa bawat gabi, may mga bulong na umaangat mula sa lupa. Na hindi naririnig ng lahat. Kundi ng ilan lamang. Isang gabi, may isang estranghero ang napadaan sa gilid ng dating sitio. Pagod at naghahanap ng matutuluyan. Napansin niya ang kakaibang lamig sa hangin. At ang amoy na tila may halong lupa at dugo. Na matagal nang nakabaon. Huminto siya. At nakinig. Dahil may narinig siyang mahinang tawag. Ang tawag ay hindi malinaw. Ngunit paulit-ulit. Na parang may humihingi ng tulong. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi alam na bawat hakbang niya ay papalapit sa parehong kapalaran. Sa ilalim, naramdaman ko ang kanyang presensya. Isang baguminit sa ibabaw ng malamig na lupa. Ang nilalang ay gumalaw. Dahan-dahan. Na parang nagigising mula sa mahabang paghihintay. Ang mga anino ay nagtipon. Ang mga mata ay unti-unting nagbukas. At ang gutom ay muling nagliyab. Ang estranghero ay napahinto. Dahil ang lupa sa kanyang paanan ay bahagyang umalsa. Na parang may humihina sa ilalim. Narinig niya ang isang bulong. Malinaw sa kanyang tenga. Ang kanyang pangalan kahit hindi niya ito sinabi kanino man. Napalingon siya. Ngunit wala siyang nakita. Maliban sa dilim na tila lumalalim. At sa sandaling yon, ang lupa ay biglang bumuka sa ilalim niya. At ang kanyang sigaw ay nalunod sa gabi. Habang siya ay hinila pababa. Sa parehong kailaliman. Kung saan ang gutom ay hindi kailanman nawawala. At ang aking natitirang kamalayan ay muling nakaramdam. Ng panibagong presensya. Panibagong boses. Na unti-unting magigising sa loob ng kadiliman. Na unti-unting magigising sa loob ng kadiliman. Ang estranghero ay patuloy na nahulog. Walang hawakan. Walang liwanag na masisilayan. Ang kanyang sigaw ay naging pabulong. Hanggang sa tuluyang napalitan ng mabigat na katahimikan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Dahil sa paligid niya ay may mga matang unti-unting nagbubukas. Natila sabik sa kanyang pagdating. Narinig ko ang kanyang takot. Ang mabilis niyang paghinga. At ang tibok ng kanyang puso na parang tambol sa dilim.
Ang nilalang ay gumalaw sa loob. At ang bawat bahagi nito ay sumunod. Na parang isang malaking katawan na nagising mula sa gutom. Unti-unting bumagal ang kanyang pagbagsak. Hanggang sa siya ay tila lumutang. Sa gitna ng walang katapusang kadiliman. Doon nagsimulang gumalaw ang mga anino. Lumapit sa kanya. Dahan-dahan at sabay-sabay. Tinawag nila siya. Hindi sa salita. Kundi sa pakiramdam na hindi niya matatakasan. Sinubukan niyang sumigaw. Ngunit ang kanyang bibig ay hindi na sumunod. Parang may pumipigil sa kanyang sariling katawan. At tulad ng nangyari sa akin, may init na umakyat mula sa kanyang dibdib. Patungo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mamata ay nanlaki. Habang naramdaman niya ang paggalaw sa loob niya. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Unti-unting bumuka ang kanyang bibig. Lampas sa kaya niyang gawin. At mula roon ay may maitim na usok na lumabas. Ang usok ay hindi basta usok. Ito ay may buhay. At agad na kumapit sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay nanginig. Ang kanyang kamay ay kumuyom. At ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago. Narinig ko ang kanyang boses sa loob ko. Sumisigaw. Nagmamakaawa. Ngunit tulad ko. Unti-unti siyang nawalan ng lakas. Hanggang sa ang kanyang sigaw ay naging bulong. Ang mga mata sa paligid ay nagliwanag. Ang mga anino ay umatras. At ang nilalang ay muling tumahimik. May panibagong bahagi na naman ang nadagdag. Panibagong kamalayan na nakakulong. Panibagong alaala na unti-unting nawawala. At sa ibabaw ng lupa, may isa na namang katahimikan ang sumunod. Na parang walang nangyari. Ngunit sa hangin, may kakaibang bulong na kumalat. Na naririnig lamang ng mga handang makinig. Isang paanyaya. Isang tawag. Isang pangako ng bagay na hindi na maibabalik. At sa bawat makaririnig, sa bawat susunod na lalapit, ang kadiliman ay patuloy na lalawak. Habang sa kailaliman, ako at ang iba pa, ay nananatiling gising, nakatingin, naghihintay, sa susunod na bababa, at hindi na muli naakyat. Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, at ang mundo ay unti-unting nilalamon ng hindi nila namamalayan. At ang mundo ay unti-unting nilalamon ng hindi nila namamalayan. Sa mga susunod na araw, may mga balita na kumalat sa makaratig baryo. Tungkol sa bataong biglang nawawala sa gabi. Walang bakas. Tanging malamig na hangin at kakaibang amoy ng lupa. May mga nagsabi na may narinig silang tawag. Mahina ngunit malinaw. Na tila kilala ang kanilang pangalan. At bawat isa sa kanila ay sinundan yon. Kahit may kaba sa dibdib. Na parang may puwersang nagtutulak. Sa kailaliman, ramdam ko ang pagdami namin. Ang paglawak ng presensya ng nilalang. Hindi na ito nakakulong sa isang sityo. Unti-unti na itong kumakalat. Sa ilalim ng mga baryo at kagubatan. Ang lupa mismo ay nagiging buhay. Ang bawat bitak ay isang mata. Ang bawat tugong ay isang hininga. May mga gabi na ang buwan ay tila nagtatago. At ang dilim ay mas makapal kaysa dati. Na parang sinasadya nitong takpan ang nangyayari sa mga panahong yon. Mas malakas ang tawag. Mas malinaw ang bulong. At ang mga nakakarinig ay hindi na nakakatanggi. Hindi na nakakatakbo. Dahil ang tawag ay nasa loob na nila. May isang bata na nagising sa gitna ng gabi. Nakatingin sa sahig ng kanilang kubo. Na tila may naririnig na wala ang iba. Tinawag niya ang kanyang ina. Ngunit ang boses niya ay parang iba. Mas malalim. Mas malamig. Lumapit ang ina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang sahig ay bahagyang gumalaw. At mula sa pagitan ng kahoy, may maitim na usok na umakyat. Na agad pumasok sa bibig ng bata. Walang sigaw. Walang laban. Tanging tahimik na pagbabago. Sa loob ng ilang sandali, ang bata ay ngumiti. Isang ngiti na hindi pang bata. At sa kanyang mata, lumitaw ang parehong dilim. Na minsang tumingin sa akin. Sa kailaliman, naramdaman ko siya. Isang bagong bahagi. Isang bagong daan. At doon ko naunawaan na ang nilalang ay hindi na naghihintay lamang. Kundi aktibong umaakyat. Pumapasok sa mundo sa ibang paraan.
Hindi na kailangan ang siwang sa lupa. Hindi na kailangan ang pagbagsak. Dahil ang dilim ay natutong pumasok sa loob. Sa bawat tao na makaririnig. Sa bawat pusong may kahinaan. May puwan na maaari nitong sakupin. At habang ang gabi ay patuloy na lumalalim. At ang mga bituin ay tila unti-unting nawawala. Ang presensya nito ay lalo pang lumalakas. Habang ako, at ang iba pang tulad ko, ay nananatiling mulat sa loob. Nakamasid. Habang ang ibabaw ng mundo, ay dahan-dahan nagiging katulad ng kailaliman. Kung saan ang liwanag ay hindi na makakapasok. At ang bulong ay magiging tanging tinig na maririnig ng lahat. At ang bulong ay magiging tanging tinig na maririnig ng lahat. Sa paglipas ng panahon, ang hangganan ng gabi at araw ay nagsimulang maglabo. Na parang ang dilim ay hindi na umaalis. Ang araw ay sumisikat pa rin. Ngunit ang liwanag nito ay tila mahina. Na parang may pumipigil mula sa kailaliman. Ang mga tao ay nagiging tahimik. Ang kanilang mga mata ay pagod. Na parang may naririnig silang hindi maipaliwanag. May mga naglalakad sa gabi ng walang dahilan. Nakapikit. Sumusunod sa isang tawag na sila lamang ang nakakarinig. Ang kanilang mapaa ay dumadaloy sa lupa. Na parang alam na nila ang daan. Kahit hindi nila ito kailanman tinahak. At sa bawat hakbang nila, ang lupa ay bahagyang lumulubog. Na parang kinikilala sila. Sa kailaliman, ramdam ko ang kanilang pagdating. Isa-isa. Parang patak ng ulan sa walang katapusang dagat ng dilim. Ang nilalang ay lumalawak. Ang anyo nito ay hindi na masukat. At ang presensya nito ay umaabot na sa malalayong lugar. Hindi na lamang ito isang puwersa, kundi isang mundo na unti-unting bumabalot sa ibabaw. May mga lungsod na nagsimulang mawalan ng kuryente. Walang paliwanag. Walang bakas ng dahilan. Sa dilim na yon, ang bulong ay mas malinaw. Mas malapit sa tenga ng bawat isa. May mga pamilyang nagigising na wala na ang isa sa kanila. Walang bakas ng pag-alis. Tanging malamig na sahig at bahagyang bitak. At ang mga naiwan ay nagsisimulang makarinig din. Hanggang sa sila na rin ay sumunod. Sa loob ko, ang natitirang bahagi ng aking pagkatao ay halos tuluyang naglaho. Na parang abo na tinatangay ng hangin. Ngunit may munting bahagi pa rin. Isang tahimik na saksi. Na nakatingin sa lahat ng ito. Nakikita ko ang paglawak ng dilim. Ang pagdami ng mga boses. At ang pagkawala ng mundo na dati kong kilala. At sa gitna ng lahat, ang nilalang ay patuloy na lumalaki. Patuloy na nagigising. Ang mga mata nito ay hindi na mabilang. Nakabukas sa bawat sulok. Nakatingin sa bawat nilalang na humihinga. At sa isang gabi na walang buwan, ang lahat ay sabay-sabay na tumigil. Na parang may hinihintay na hudyat. Ang hangin ay nawala. Ang tunog ay naglaho. At ang buong mundo ay naging isang malalim na katahimikan. Pagkatapos, isang malakas na ungol ang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa isang lugar, kundi mula sa ilalim ng lahat. Ang lupa ay sabay-sabay na gumalaw. Ang mga bitak ay nagbukas. At ang dilim ay tuluyang umakyat sa ibabaw. At sa sandaling yon, ang mundo ay hindi na tulad ng dati. Dahil ang kailaliman ay tuluyan ng naging ibabaw. At ang mga tao, ang siyang naging gaanino, na gumagala sa bagong dilim. Habang ako, at ang nilalang na aking kinabibilangan, ay tuluyang naghari. At ang kwento ay patuloy na sumusulat sa gabi. Sa bawat bulong, sa bawat paghinga, sa bawat taong hindi na muling makakakita ng liwanag. Sa bawat taong hindi na muling makakakita ng liwanag. Ngunit kahit sa ganap na dilim, may mga ilang hindi agad tuluyang nawawala. Maisip na pilit kumakapit sa alaala ng liwanag. Sila ay naglalakad. Hindi tulad ng iba, kundi may pag-aalinlangan sa bawat hakbang. Naririnig nila ang bulong. Ngunit hindi nila ito agad sinusunod. Na parang may natitirang lakas sa loob nila. Sa kailaliman, naramdaman ko ang kanilang pagtutol. Isang kakaibang kirot na hindi ko matukoy. Ang nilalang ay napansin din sila. At ang mga mata nito ay sabay-sabay na tumuon. Na parang sinusuri ang kakaibang liwanag na iyon. May isang babae na tumigil sa gitna ng dilim. Nakahawak sa kanyang ulo.
Habang pilit tinatakpan ang naririnig. Ang kanyang hininga ay mabilis. Ang kanyang puso ay lumalaban. At ang kanyang mamata ay may bakas ng takot at galit. Bigla siyang sumigaw. Isang sigaw na hindi pa naririnig sa bagong mundong ito. Punong-puno ng pagtanggi. Sa sandaling yon, ang bulong sa paligid niya ay naputol. At ang dilim ay bahagyang umatras. Sa kailaliman, naramdaman ko ang pagyanig. Isang bagay na hindi pa nangyari mula nang kami ay magising. Ang nilalang ay nag-ingay. Isang malalim na ugong na may halong galit. Na parang hindi nito matanggap ang pagtutol. Ang mga anino ay gumalaw. Mabilis at sabay-sabay. Papalapit sa babae. Ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo. Habang ang kanyang mamata ay nagsimulang magliwanag. Ang liwanag na iyon ay mahina. Ngunit sa patupang makita. Sa patupang makaramdam ng kakaibang init. Sa loob ko, may bahagi na biglang kumibot. Isang piraso ng alaala na matagal nang natabunan. Mukha ng aking kapatid. Ang kanyang tinig. Ang kanyang pagtawag sa akin. Ang kirot ay bumalik. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang dilim, nakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Ang nilalang ay nag-alburoto. Ang mga mata nito ay kumurap ng sabay-sabay. Na parang pinipigilan ang anumang pagbabago. Ngunit ang babae ay patuloy na nakatayo. Ang kanyang liwanag ay unti-unting lumalakas. Kahit siya ay napapalibutan ng kadiliman. At sa sandaling yon, ang mundo ay muling nahati. Hindi sa liwanag at dilim, kundi sa pagitan ng mga sumusunod. At ng mga lumalaban. Habang ang aking kamalayan, na matagal nang nakakulong, ay muling nagising. Sa gitna ng laban na hindi pa nagtatapos. Sa gitna ng laban na hindi pa nagtatapos. Ang babae ay humakbang pasulong. Kahit ang dilim ay kumakapit sa kanyang bapaa. Na parang pinipigilan siyang gumalaw. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang liwanag. Mahina ngunit malinaw. Na tila nag-iwan ng bakas sa lupa. Ang mga anino ay umatras. Hindi agad. Kundi parang nasusunog sa presensya niya. Sa kailaliman, naramdaman ko ang kakaibang sakit. Na hindi galing sa katawan kundi sa alaala. Ang aking kapatid. Ang kanyang tinig. Ang kanyang huling pagtawag sa akin ay muling gumalingaw-ngaw. Ang nilalang ay nagalit. Ang mga mata nito ay sabay-sabay na nagliwanag. At ang bulong ay naging sigaw sa loob ko. Inutusan nito ang lahat ng anino na umatake. Napatahimikin ang liwanag. Nalunurin ang anumang lumalaban. Ang dilim ay dumaloy patungo sa babae. Parang alon na walang tigil. Na gustong sumakop sa kanya. Ngunit hindi siya umatras. Itinaas niya ang kanyang bakamay. At ang liwanag ay sumabog mula sa kanya. Sa sandaling yon, ang dilim ay napaatras. At ang hangin ay muling gumalaw. Sa loob ko, may kung anong napunit. Isang bahagi ng pagkakakulong na biglang lumuwag. Naramdaman ko ang sarili ko. Hindi buo. Ngunit sa patupang makaramdam muli. Ang aking tinig ay pilit lumabas. Mahina. Halos hindi marinig. Ngunit naroon. Tinawag ko ang aking kapatid. Kahit alam kong siya ay wala na. Kahit alam kong huli na, ngunit ang tawag na iyon ay nagdulot ng pagyanig. Sa loob ng nilalang. Sa loob ng kadiliman. Ang mga mata nito ay kumurap ng mabilis. Na parang naguguluhan. Na parang may nawawala sa kontrol nito. Ang babae ay napatingin sa direksyon ko. Kahit hindi niya ako nakikita. Parang naramdaman niya ang presensya ko. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang ang liwanag sa kanyang katawan ay lumalakas. At ang dilim sa paligid ay patuloy na umatras. Sa bawat hakbang niya, mas maraming anino ang nawawala. Mas maraming bulong ang napuputol. Ang nilalang ay nag-alburoto. Ang buong mundo ay muling nanginig. Na parang may dalawang puwersang naglalaban. At sa gitna ng lahat, naramdaman ko ang pagpili. Isang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Maaari akong manatiling bahagi ng kadiliman. O maaari kong pilitin ang sarili kong lumaya. Kahit kapalit ay ang tuluyang pagkawala. Ang aking kamalayan ay kumapit. Sa huling alaala ng pagiging tao. Sa huling init ng pagmamahal. At sa sandaling yon,
Pinili kong lumaban. Habang ang liwanag at dilim ay nagbanggaan. At ang mundo ay muling nagbago. Hindi pa tapos. Hindi pa tiyak. At ang laban ay patuloy na umuusbong sa bawat gabi. Sa bawat puso. Na may natitirang lakas na tumanggi sa tawag ng kadiliman. Na may natitirang lakas na tumanggi sa tawag ng kadiliman. Sa gitna ng naglalabang puwersa. Ang lupa ay patuloy na umuuga. Na parang hindi na kayang pasanin ang dalawang magkasalungat na lakas. Ang liwanag mula sa babae ay unti-unting lumawak. Hindi na lamang nakapalibot sa kanya. Kundi umaabot sa hangin at lupa. Ang bawat sinag nito ay tila may dalang alaala. Mga mukha. Mga tinig. Mga buhay na nawala sa dilim. At sa loob ko. Ang mga alaala ay nagsimulang magbalik. Pira-piraso ngunit malinaw. Ang aming kubo. Ang pagtawa ng aking kapatid. Ang dahilan kung bakit ako lumaban noon. Ang nilalang ay umungol ng malakas. Ang mga mata nito ay nagsimulang magsara. Isa-isa. Na parang nahihirapan itong manatiling buo. Ngunit hindi ito sumusuko. Ang kadiliman ay patuloy na lumalaban. Mas mabigat. Mas malalim. Ang mga anino ay muling sumugod. Ngunit sa bawat paglapit nila, sila ay unti-unting natutunaw sa liwanag. Ang babae ay napaluhod. Halatang nanghihina. Ngunit hindi niya binibitawan ang liwanag na kanyang hawak. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ngunit ang kanyang mamata ay matatag. Na parang alam niyang hindi siya maaaring tumigil. Sa loob ko, ang aking kamalayan ay kumapit ng mas mahigpit. Pilit tinahatak ang sarili ko palabas sa kadiliman. Narinig ko ang mga sigaw. Hindi lamang ng mga tao, kundi ng mismong nilalang na aking kinabibilangan. Isang sandali. Isang iglap ng katahimikan. Na parang huminto ang lahat. At doon, sa manipis na pagitan ng liwanag at dilim, nakita ko ang anyo ko noon. Hindi na malinaw. Hindi na buo. Ngunit sa patupang makilala. Iniunat ko ang aking sarili. Hindi bilang anino, kundi bilang alaala. At sa sandaling yon, may bahagi ng kadiliman ang napunit. Isang siwa na hindi kontrolado ng nilalang. Ang liwanag ay sumingit doon. Lumusot. At biglang kumalat sa kailaliman. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Punong-puno ng galit at sakit. Na tila nagmumula sa pinakapuso ng dilim. Ang lupa ay muling nagbitak. Ngunit na yon ay hindi pababa. Kundi pataas. Ang mga anino ay nagsimulang mawala. Isa-isa. Na parang tinatangay ng hangin. Ang mga mata ng nilalang ay nagsara. At ang presensya nito ay unti-unting humina. Na parang nawawalan ng lakas. Ang babae ay bumagsak sa lupa. Pagod at nanginginig. Ngunit buhay. At sa loob ko, naramdaman ko ang isang huling paghila. Isang huling pagkakataon na tuluyang kumawala. Pinilit ko ang sarili ko. Kahit ang bawat bahagi ko ay napupunit. Kahit ang aking pagkatao ay halos wala na. At sa huling sandali, kumalasa ako. Hindi buo. Hindi ganap. Ngunit sa patupang hindi na muling maging bahagi ng nilalang. Habang ang dilim ay umatras. At ang mundo ay muling nakahinga. Ngunit sa ilalim ng lupa, may natitirang galaw. Mahina. Tahimik. Naghihintay muli. Dahil ang kadiliman ay hindi kailanman tuluyang nawawala. At ang kwento ay patuloy na bubukas. Sa susunod na gabi. Sa susunod na makakarinig ng bulong. Sa susunod na makakarinig ng bulong. Ilang gabi ang lumipas. At ang mundo ay tila bumalik sa dati. Ngunit hindi na ito tunay na pareho. Ang mga tao ay muling naglakad sa liwanag. Ngunit may takot na nakabaon sa kanilang mamata. Na hindi nila maipaliwanag. Ang lugar ng dating sitio ay naging tahimik. Walang nagtangkang muling tumira. Na parang may babala ang lupa mismo. Ang babae na nagdala ng liwanag ay nabuhay. Ngunit siya ay nagbago. Tahimik at laging nakatingin sa malayo. Minsan sa gabi, siya ay nagigising. Nakikinig sa hangin na parang may hinihintay. Dahil kahit ang dilim ay umatras. May mga bahagi na naiwan. Mga bakas na hindi kayang burahin. Sa ilalim ng lupa, may mahinang paggalaw.
Halos hindi maramdaman. Ngunit naroroon. At sa loob ng mga natirang bitak, may mga matang muling nagbubukas. Isa-isa. Na parang dahan-dahang nagigising. Ang aking kamalayan, na nakawala sa malaking bahagi ng dilim, ay hindi tuluyang nawala. Ako ay naging isang anino ng alaala. Isang bulong na hindi marinig ng lahat, kundi ng mga nasa pagitan ng liwanag at dilim. Nakikita ko ang mundo, ngunit hindi ko ito mahawakan. Hindi ko ito ganap na maramdaman. Ngunit may kakayahan pa rin akong magbantay. Magbabala. Kahit sa mahihinang paraan lamang. Isang gabi. Isang binata ang napadpad malapit sa dating sitio. Naglalakad mag-isa. Walang kamalay-malay. Huminto siya. Dahil may narinig siyang mahinang tawag. Mula sa ilalim ng lupa. Ang kanyang pangalan ay bumulong sa hangin. Paulit-ulit. Na parang may kumikilala sa kanya. Unti-unti siyang lumapit. Ang kanyang mamata ay nagiging blangko. Na parang nawawala sa sarili. Sa ilalim. Naramdaman ko ang paggalaw. Ang mga natitirang bahagi ng kadiliman ay nagising. Ang mga bitak ay bahagyang bumuka. At ang malamig na usok ay umakyat. Nahandang muling sumakop. Pinilitong sumigaw. Pilit tumitulak ang aking natitirang lakas. Upang pigilan siya. At sa isang sandali, ang hangin ay kumilos. At ang aking bulong ay umabot sa kanya. Tumigil siya. Napalingon. At ang kanyang mamata ay nagbalik sa sarili. Naramdaman niya ang takot. Tunay at matalim. At siya ay napaatras. Ang lupa ay bahagyang gumalaw. Na parang nabigo. Na parang nawala ng pagkakataon. Ngunit hindi ito tuluyang tumigil. Dahil ang mga mata na sa ilalim ay nanatiling bukas. Naghihintay ng susunod. At habang ang binata ay tumakbo palayo, ang aking presensya ay muling humina. Na parang nauubos sa bawat pagsagip. Ngunit kahit mahina, kahit halos wala na, patuloy akong mananatili. Dahil alam ko na ang dilim ay hindi tuluyang mawawala. At ang tanging magagawa ko na lamang ay magbantay, magbulong, at subukang ilayo ang iba. Sa parehong kapalaran, na minsan ko nang sinapit. Habang sa ilalim ng lupa, ang gutom ay muling gumagalaw. At ang gabi ay patuloy na nagtatago ng mga lihim na naghihintay lamang na muling magising. Sa mga susunod na buwan, ang katahimikan ay naging mas mapanlinlang. Na parang may tinatagong galaw sa ilalim ng bawat hakbang. May mga hayop na tumatangging lumapit sa lugar. Ang mga ibon ay umiikot lamang sa itaas. Hindi kailanman dumadapo. Ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Kahit sa gitna ng tanghaling tapat. Na parang may hininga mula sa kailaliman. At sa gabi, may mga pagkakataon na ang lupa ay bahagyang tumitibok. Na parang may puso na muling nagsisimulang gumana. Ang babae ay muling bumalik sa sitio. Nag-iisa. Bitbit ang katahimikan at pagod. Tumayo siya sa gitna ng dating bitak. Nakatingin sa lupa. Na parang kinakausap ang isang bagay na hindi nakikita. Sinubukan niyang marinig ang bulong. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang paghinga. Ngunit sa ilalim, naramdaman ko siya. Ang kanyang liwanag ay mahina na ngunit buo pa rin. Sinubukan kong abutin ang kanyang presensya. Isang mahina na bulong. Isang paalala na hindi pa tapos ang lahat. At sa isang iglap, napapikit siya. Na parang may narinig. Ang kanyang noo ay kumunot. At dahan-dahan siyang lumuhod. Inilapat ang kanyang kamay sa lupa. Sa sandaling yon, ang lupa ay bahagyang umalsa. At ang mga bitak ay muling lumitaw. Mas maliit ngunit malinaw. Mula roon ay may manipis na usok na umangat. Umiikot sa kanyang kamay. Na parang kinikilala siya. Ngunit hindi ito ang dating lakas. Ito ay mahina. Na parang sugat ang nilalang. Ngunit sapat pa rin upang magising ang takot. Ang mga mata sa ilalim ay unti-unting nagbukas muli. Hindi kasing dami ng dati. Ngunit sapat upang makita. At sa kailaliman, naramdaman ko ang gutom. Hindi na malakas. Ngunit mas tuso. Mas maingat. Hindi na ito mag-aabang lamang.
Hindi na ito basta tatawag, kundi matutong maghintay ng mas matagal. Ang babae ay napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkaunawa, na parang nakita niya ang katotohanang pilit naming tinatago. Tumayo siya, at dahan-dahang umatras palayo sa lugar. Ngunit hindi siya tumakbo. Alam niyang hindi to tapos. Na ang laban ay hindi pa nagwawakas. Na ito ay pansamantalang katahimikan lamang. Sa ilalim, ang aking natitirang kamalayan ay nanatiling gising. Mahina ngunit matatag at sa tabi nito, ang natitirang kadiliman ay gumalaw. Hindi na marahas, kundi tahimik at mapagmatsyag. At sa paglipas ng gabi, ang mundo ay muling nahulog sa katahimikan. Natilaligtas sa paningin ng iba. Ngunit sa ilalim ng bawat hakbang, sa ilalim ng bawat tahanan, may mga siwang na hindi nakikita. At sa loob ng mga siwang na iyon, may mga matang nakamasid. Hindi nagmamadali, hindi natutulog. Naghihintay lamang. Sa tamang sandali. Kung kailan ang isang bulong ay muling maririnig. At ang dilim ay muling makakapasok. Sa loob ng isang tao na hindi na makakatakas tulad ng iba. At ang kwento ay magsisimula muli. Sa ibang pangalan. Sa ibang gabi. Sa parehong takot na walang katapusan. Isang gabi. Sa isang malayong baryo na hindi pa naaabot ng takot. May isang matandang lalaki ang nagising sa gitna ng dilim. Wala siyang narinig na ingay. Ngunit ang kanyang puso ay biglang bumilis. Na parang may presensyang pumasok sa kanyang silid. Ang hangin ay naging malamig. At ang mga anino sa sulok ay tila gumalaw. Kahit walang ilaw na dapat magbago sa kanila. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang bapa ay nanginginig. Habang siya ay lumapit sa sahig. Dahil naramdaman niya, may kung anong tumatawag mula sa ilalim. Mahina ngunit malinaw. Inilapit niya ang kanyang tinga sa lupa. At doon niya narinig ang bulong. Isang boses na hindi kanya. Ngunit parang matagal na niyang kilala. Tinawag nito ang kanyang pangalan. Paulit-ulit. Na parang may matagal nang naghihintay sa kanya. Sa kailaliman, naramdaman ko ang bagong presensya. Ang panibagong isipan na unti-unting lumalapit. Ang natitirang kadiliman ay gumalaw. Tahimik ngunit sabik. Na parang gutom na muling nagising. Ngunit kasabay nito, pinilit tumitulak ang aking natitirang lakas. Isang huling babala. Isang huling pagtanggi. Ang matanda ay napapikit. Ang kanyang mukha ay kumunot. Na parang may dalawang tinig na naglalaban sa kanyang isip. Ang bulong mula sa ilalim. At ang mahina kong babala ay nagsasalpukan sa loob niya. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang kamay ay nanginginig. At ang kanyang mamata ay nagbukas ng biglaan. Sa sandaling yon, siya ay umatras. Napaupo sa sahig. Habang ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ang bulong ay biglang tumahimik. Ang lupa ay naging payapa. Na parang nabigo ang pagtatangka. Ngunit hindi to galit. Hindi to nagmadali. Kundi umatras lamang sa dilim. Sa kailaliman, naramdaman ko ang pagkilos nito. Ang pagbabago ng paraan. Ang pagkatuto mula sa pagkabigo. Hindi na ito basta tatawag. Hindi na ito basta susubok. Kundi maghihintay ng mas mahina. Mas bukas. Mas madaling pasukin. At ako, kahit unti-unti na nawawala, ay patuloy na magbabantay sa pagitan. Sa manipis na guhit ng liwanag at dilim. Dahil alam ko, na sa bawat gabing tahimik, sa bawat pusong nag-iisa, may sandaling darating, na ang bulong ay magiging mas malinaw, mas malapit, mas personal. At sa sandaling yon, ang pagpili ay hindi na magiging madali. At ang dilim ay muling makakahanap ng daan. Sa loob ng isa na hindi handa. Habang ako ay patuloy na lalaban. Kahit bilang isang bulong lamang. Sa gitna ng walang katapusang gabi. May isang dalaga na nakatira sa gilid ng bayan. Tahimik ang kanyang buhay. Ngunit puno ng lungkot na hindi niya maipaliwanag. Gabi-gabi siyang nagigising. Walang dahilan. Na parang may tumatawag sa kanya mula sa malayo. Sa una ay binaliwalan niya ito. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi, ang tawag ay nagiging mas malinaw.
Hindi ito malakas. Ngunit hindi rin ito nawawala. Parang palagi na sa likod ng kanyang isip. Isang gabi, hindi na niya napigilan. At siya ay bumangon mula sa kanyang higaan. Tahimik ang buong bahay. Ang hangin ay hindi gumagalaw. At ang dilim ay tila mas makapal kaysa dati. Lumakad siya ng dahan-dahan. Hanggang sa makarating sa gitna ng sahig. Kung saan ang kahoy ay bahagyang malamig sa kanyang bapaa. At doon niya narinig. Ang bulong. Mas malinaw kaysa dati. Tinawag nito ang kanyang pangalan. May lambing. May pangako. Na parang may naghihintay sa kanya. Sa kailaliman. Naramdaman ko siya. Isang pusong sugatan. Isang isip na pagod. Ang kadiliman ay gumalaw. Hindi marahas. Kundi dahan-dahan. Na parang isang kaibigang lumalapit. Pinilitong magsalita. Isang mahinang babala. Isang pagtulak palayo. Ngunit ang aking tinig ay halos wala na. Isang aninong sumisingaw. Na madaling matabunan ng mas malakas na tawag. Ang dalaga ay lumuhod. Inilapit ang kanyang kamay sa sahig. Habang ang kanyang mamata ay unti-unting nawawala sa sarili. Ang lupa ay bahagyang kumibot. Isang manipis na bitak ang lumitaw. Na parang inaanyayahan siya. Mula roon ay may malamig na usok na umakyat. Umiikot sa kanyang madaliri. Na parang kinikilala siya. Ngunit kasabay nito. Isang alaala ang sumagi sa kanyang isip. Isang tinig na minsan ay nagmahal sa kanya. Saglit siyang natigilan. Ang kanyang paghina ay nagbago. Na parang may lumalaban sa loob niya. Sa sandaling yon, pinilit tumitulak ang natitira kong lakas. Isang huling bulong. Isang pakiusap. Tumigil ang kanyang kamay. Nanginginig. Na parang nahahati sa pagitan ng dalawang puwersa. Ang kadiliman ay hindi umatras. Kundi mas lalo pang lumapit. Mas malapit kaysa dati at sa kanyang tenga. Ang bulong ay naging malinaw. Hindi na paanyaya. Kundi utos. Habang ang kanyang mamata ay tuluyang nagdilim. At ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Na parang handa na siyang tanggapin. Ang kung anong naghihintay sa ilalim. Habang ang aking mahinang tinig ay unti-unting nawawala. At ang gabi ay muling humigpit sa paligid. Na parang wala nang makakapigil sa susunod na mangyayari.